Matapos sa Book of Judges, sa aming Bible study sa Makati. So, natutuwa sila. Sabi nga nila, parang ang Book of Judges daw, para siyang outdated na book, pero para siya nagsasalita patungkol sa ating time pa rin. At ang bottom line, ang pinag-uusapan natin lagi dito, babalikan natin, chapter 2 is God pa rin yung may control. Na-predict niya na, bago pa pumasok si Joshua, na-predict niya na ng Israel is talagang magkakasala. And isa sa mga question natin, bakit pa rin ito nangyari? And the bottom line is, gusto ni God, medyo dramatic. Ito yung kinatawag sa hermeneutics na divine drama. Ang lagi nga naming joke ngayon ni Grace is, parang lahat ng nangyayari, alam na ni God, pero gusto niyang maranasan mo. At isa sa pinakagusto niyang maranasan mo is yung kanyang compassion at ang kanyang faithfulness. Now, sa pangyayari ngayon sa ating pag-aaralan, is makikita mo bakit merong babae dito sa scripture. At inaalaw pa ni God yung violence, hindi niya ba naisip yun? Sabi ko, ang magandang introduction kung papasok dito yung isang kriminal at hanapin si Pastor Jonet, at sabihin, papatayin yung pastor niyo. Ituturo niyo ba? Ayun, ituturo niyo. So, bawal magsinungaling. Bawal magsinungaling. So, sasabihin ng mga ibang group na dapat magsabi ng katotohanan. Kasi si God daw yung mag-preserve. So, dahil yung pastor na magsasabi kayo ng katotohanan. Sabi nila, meron naman daw white lies. Si God naman daw is talaga open naman yun. Liars go to hell. Pero yung Christian pinatawad naman, so pwede magsinungaling. Yan yung sabi ni Kuya Pons. Kaya lagi sa Bible study namin, at the end ng aming Bible study sa Book of Judges, lagi tinatanong sa amin ni Kuya Pons, sila ba magpupunta sa langit? Kahit ganun yung ginawa nila. The honest answer is yes. At isa to sa makikita natin sa Book of Judges na ang salvation at yung pagpili ni God sa Israel, hindi nakadepende dun sa kanilang ginawa, gagawin, at ano man yung mangyayari. Nahirapan kami sa book kay Samson, o the more, pagdating doon, kasi mas maraming question kayong mararise. At isa sa mga question doon, bakit siya ginamit ni God? Kung ganun pala siya, kasi hindi lang siya, kung babatayan mo yung 10 Commandments, lahat yun nilabag ni Samson. Pag pinag-aralan mo, pero bakit siya kinonsider pa rin as philosophy? And the honest answer, sabi ko nga, kasi minsan may concept tayo, pag-leader siya, dapat example siya, dapat talagang very good siya. Pero hindi natin maiwasan, talagang lahat tayo sa may kainaan. At ang tanging sagot doon, na nagulat ako, galing to sa isang evangelical scholar, si Wilson Archer, sabi niya, ang spirituality, hindi yun nagtutugma doon sa calling. Kailangan natin itong i-digest. Anong ibig sabihin nun? Pwedeng, spiritually, down yung leader, pero yung calling niya hindi nagbabago yun. Kasi ang isipan natin ngayon na dapat pag may leader, merong standard. Hindi masama yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, magugulat kayo kay Samson, walang sa kanya lahat ng qualification to be a judge. Pero pinili siya ni God. Now, hindi ko sinasabing pwede lang yun. Ang sinasabi ng scripture doon, nagsuffer siya ng consequence. Okay? Nakukuha nyo. Pero ginamit pa rin siya ni God. Ako lang Holy Spirit, pa-actually tumulong sa kanya. Pag binasa mo lalo sa chapter 16, naalala niyo yung part na, di ba, tinanggalan siya ng buhok. Di ba? May nabasa kayong part na tumutubo yung buhok niya. Meron dun. Now, that's a very symbol that God really restore yung kanyang working dun sa kay Samson. Kasi di ba symbolical ng pagiging nasa right niya is dapat hindi maputulan yung buhok niya. So, nung pinutol niya yon, parang nangyari is parang as a spiritual na part is umalis yung Holy Spirit. So, buhok yun. So, nawala yung strength niya kasi umalis yung Holy Spirit. So, wala sa buhok niya actually. Kailan yung buhok niya was a symbol. And then, tumubo yung buhok niya at nag-pray siya na Lord for the last time. Matatawa ka pa nga dun I want you to revenge for my eyes. So, hindi siya nag-pray actually para i-deliver yung Israel. Pero yun yung ginamit ni God. Kaya nga, mahirap i-reconcile yun. Ang point na nare-raise ko sa inyo is, kung titingnan mo from the Old Testament, isa sa iniwasan talaga ni God is the word self-righteousness. Okay, kasi tayo minsan, kung titingnan nyo, sino ba talaga nagsiset ng standard? And the honest answer, it is God. Now, kung tatanungin natin sa salvation, babalikan natin basic na salvation, pinili ni God yung mga judges, hindi dahil mabuti sila.
They are part of the community which is sinful. Kasi hindi naman dito, nabasa nyo ba from Ehud, and then even from previous na judge natin, nabasa nyo ba na pinili sila dahil mabait sila within their tribe? Hindi nyo mababasa yun. They are part of the sinning tribe, but pinili sila ni God dahil gusto niyang i-manifest yung glory niya. Pangalawa, pinili sila dahil nga faithful siya doon sa promise niya sa Israel as a whole. So, kailangan nating ma-establish naman yun. So, hindi nakadepende dito kung ang judge nila is righteous or not. Kaya makikita natin later on kay Gideon, and kay Jephthah, and even kay Samson, and later on, nagugulat kayo, even these Levites in Judges chapter 19, bakit pa rin siya pinili ni God, knowing na binayaran siya parang mag-serve as a priest sa life ni Micah. So, kailangan ma-clear yun. Because from the point of view ngayon ng mga Christians ngayon, even si Timothy or si Paul, nagbigay siya ng standard, pero hindi lahat yun nami-met. Do you think? Nami-met yun perfectly ng isang tao? Nami-met niya kasi hindi siya nagko-commit. Kaya kahapon na-discuss namin regarding sin, and they talk, anong pagkakaiba ng old sa new? Mas matindi yung new. Because in the Old Testament, nagsabi lang, daw siya not commit. Ibig sabihin, merong action. So kung halimbawa, nagnakaw ako, nilabag mo yung Ten Commandments, actually pag binasa mo, ang thought ng Ten Commandments, parang ganun. Pero binago lahat yun ni Christ. Anong binago doon ni Christ? That even thinking na mag-steal ka pa lang, that steal is committing or dinisobey mo pa rin yung Ten Commandments. Kaya ang Old Testament sabihin niya sa iyo, thou shalt not commit adultery. Pero sabi ni Christ, pag nakakita ka ng babae with a lust in your heart, actually, you're committing adultery. So kung titingnan mo, hindi nagbago yung Old and New Testament. And with that thing, mas nakakatakot kung pagbabatayan ang qualification ng isang judge at pagiging isang leader. Kasi kung honesty ang pag-uusapan, we knew from within na lahat tayo is nagkakasala. Ang term nga ng aming pastor sa Kalamba is masyado tayong discreetful. Hindi nakikita. Kaya we think that we are okay. At minsan, pag nag-impose tayo sa ibang tao, parang feeling natin tayong hindi prone for sinning. At yun yung isang magandang makikita natin. With all these things, kailangan natin ngayon maintindihan, bakit pa rin inalaw ni God yung Israel na mag-fall into this kind of sin? And the honest answer nga, sabi ko nga sa inyo, wants to display the word glory para makita na siya yung Diyos, pangalawa para i-display yung grace niya. And I think ito yung dalawang bagay na nawawala sa ating church. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Whether we like it or not, ang dalawang batang ito, kahit anak yan ng pastor, magkakasala yan pagdating ng panahon. And the honest answer is, kung inalaw yan ng Diyos, hindi dahil para sirain yung kanilang pamumuhay bilang mag-asawa, bilang pastor, but rather para i-display mismo na lahat ng bagay nakadepende kay God, hindi sa atin. At wala tayong kakayanan sa bagay na yun. Okay, puntahan natin ito kasi mababasa natin, bakit pa ulit-ulit siya, at chapter 4 of Judges, after na namatay daw si Ehud, how many years ulit nagkasala yung Israel? Verse 2, so the Lord sold them into the hands of Jabin. No, sabi ko kasi, this is an idiomatic expression to show that God is in control. At ang kalaban ng Israel, hindi yung other nation. Kailangan natin intindihin, ang kalaban ng Israel mismo was God. Kasi nga, they disobey and they live unfaithful life. Now, look at verse 3, ilang years sila? Ilang years? 20 years. Kaya maraming question, no? Like last time, 8 years, and then kay Ehud was 18 years. Bakit inaalaw ni God na tumagal na ganito yung pagkakasala ng Israel? Diba? Hindi niyo ba naisip yun? Hindi ba holy siya? Hindi ba dapat papatayin niya na to? Sabi nga, masyadong dramatic, 20 years. Sa point of view natin, kailangan may manifestation na changes sa life ng Christian, which is another thing na kailangan natin pag-usapan. But if you read the scripture,
It takes years bago ma-realize mo sana ang Israel. Besides, ito yung pinag-debatehan na share ko sa pastor niyo. Ang point of view ng church namin, plinano na yan lahat ni God. Which is true, whether we agree or not. Na lahat itong mangyayari. Hindi ko sinasabing plinano niya to, hindi ko sinabing siya yung cause because sa church namin si God yung cause para magkasala yung Israel. Kung magkasala tayo. Sinasabi ko lahat ito nakaplano. You got to remember, sabi niya sa Galatians 4:4, that Christ will come on the perfect time. Minsan yung joke namin mag-asawa, kung ang Israel nagsisi from this time on, probably napaagay yung pagdating ni Christ. Tama hindi? Probably hindi na darating si David. Kasi magiging faithful ang Israel eh. Nakukuha niyo ba from the hypothetical point of view? Pero ginagawa ito ni God for us to realize na ganito karupok yung tao. At tingnan niyo, minsan naisip natin, ako ba talagang bumalik kay God? Pag binasa mo Book of Judges, hindi. Actually, si God, siya pa rin yung nagsiset ng time na hanggang doon ka lang. Sabi ko nga sa wife ko, parang, kasi ito yung laging dinidebate ng wife ko eh. Malapit na siya kasi dati ma-convince na pastor namin. So, sabi niya, isa lang argument ko sa wife ko. So, pag nagkasala ako, hindi ka pwedeng magalit sa akin. Tama hindi. Kasi si God palang cause eh. So, kung lahat pala tayo dito nagkasala, walang right yung pastor niyo, sabayin kayo. Kasi si God pala nagplano at nag-cause nun eh. Di ba? Yun ba yun? Ano sensor? Hindi. Kaya ka nga nasaktan eh. Di ba? Kasi alam mo na mali yung ginawa niya. At alam mo, ginawa niya yun on his own. So, ang Israel, nagkasala sila for 20 years. Isang element sa scripture, pag nag-interpret kayo, is the word time. Mahalaga yun. Kailangan yung tingnan yun. Kasi minsan akala natin, ang Israel, napakatino, pinili ni God, chosen pa rin sila, pero hindi natin nakikita gaano sila kamakasalanan. After na kinuha sila sa Egypt. Nakukuha nyo? Kasi ngayon, wala na sila sa Egypt eh. Andun na sila sa promised land. Aland, kasama nila yung law. Kasama nila yung covenant ni God. But they sinned for 20 years. Kung ikaw yung tatay na may anak na nagkasala ng 20 years, anong gagawin mo? For some people, they will think na hindi dapat mangyari yun. Kaya minsan, sabi ko sa inyo, mas cruel pa pala yung tao more than kay God. Hindi ko sinasabing tinatolerate ni God yung sin ng Israel. We knew, kaya nga niya ginamit yung other nation para sila i-punish. Pero ang point na gusto ko ipakita sa inyo na si God, hindi siya katulad ng tao. Sabi na, gabi nga ni Kuya Ponce, kung siya daw si God, isang pagkakasala ng Israel, papatayin niya na. Right? Hindi ba tayo ganun? Kaya nga hindi natin able na i-tolerate or hindi natin able na i-bear yung isang tao na nagkakasala. Kasi from our point of view, dapat may changes. Dapat mangyari yun. At pag hindi nangyari yun, bahala ka. And isang nakalimutan natin that our salvation is based on covenant. Ang covenant na to, hindi to dahil sa ginawa ng Israel. Ang covenant na to, dahil to sa faithfulness ni God sa Israel. At mahalagang emphasize yun. It is like in marriage, yung nagkaroon kayo ng covenant, both in positive and negative situation of your life, supposed to be, you should be able na mag-ling on. I was listening to a preaching ng isang babae, yung pastor natin. Kasi may nagdoon ako minsan makinig kung ano-ano. Pag wala kang magawa. And she said, if you're not happy with your life, then find ways na makafulfill ng happiness mo. And one of your example, if you're not happy with your spouse, with your husband, then get rid of that person. Because it will destroy the person. Your being. It will cause you depression, it will cause you sabi ko, what the hell are you saying? Ganoon na lang kadali sa mundo ngayon. Sabihin mo. We forgot that marriage is not only sacred. We forgot also that marriage is based on covenant. Walang force. It should be free will. But it is also unconditional. It is also involuntary. I think isa yun sa maganda. At ito yung gustong ipakita ni God sa Israel.
that kahit 20 years kayo magkakasala, paparusahan ko kayo, pero paparusahan ko kayo para bumalik kayo sa akin. Kung nakukuha niyo yung point, sa point of view ni God, hindi sila gustong sirain. Ginamit ni God yung other nation para bumalik sila. Sa point of view ng Israel, iniisip nila, pinabayaan mo kami, Lord, sa kamay ng other nations. Hindi ba sabi mo, Lord, kami magiging chosen people mo? But they forgot and they didn't realize meron silang maling ginawa. Look at verse 3. They cried to the Lord for help. Sabi ko kasi, para siya kuto-uto. Pag binasa mo yung Book of Judges. Magkakasala yung Israel, matagal na magkakasala ang Israel. Pag nag-pray lang ang Israel, bibigay siya. Ang ating term sa ating time, martir. Hindi ba sa ating kultura, iniiwasan yung term na yun? And even mga neighbor namin, yung lumalabas yung, ano yun, yung kay Angel, kay Jericho, yun. Yung teleserye yun. Legal wife. Ang daming nagre-react doon kasi bakit daw masyadong martir, si ganito, gano'n. Eh parang ganun si God. Actually, kung negative mo siya titingnan, para siya uto-uto. Magkakasala yung Israel, magagalit siya. Pag nilambing siya ng Israel at magpipray ng Israel, sa kanya sasagutin niya. At mapadalahan niya ng judge at ng deliverer. And this time, pinadala niya is hindi babae. Let me clear, hindi babae. Kasi baka mamaya isipin niyo babae. No? In-introduce lang si Deborah para maintindihan natin yung story. Sino si Deborah? Paano siya describe sa verse 4? She was a prophetess, the wife of Lapidot, and she was leading Israel at the time. Now, from the Old Testament point of view, ang babae, may part pa rin sila sa prophetess. Kahit sa New Testament, alam natin may prophetess. Isang bagay na kailangan nyo intindihin dyan, she was the wife of Lapidot. Anong halaga nun? Bakit kailangan ibanggitin nyo ng author ng Judges na wife siya? Ayan, no? Bakit mahalagang banggitin na wife siya? Kasi galing na pagkaka-introduce sa kanya eh. She was a prophet, she was the wife, and she was leading Israel at the time. Kasi minsan pina-fight to eh. Gamitin nila yung babae, pwedeng maging leader. Ang point pa rin that she was a wife is a sign that she was under the authority of a husband or a man. Okay? So kahit prophetess siya, meron pa rin nag-rule above sa kanya. Kailangan natin ito i-clarify. The person na introduce sa amin ni Pastor Jonet is yung namatay yung pastor pala nila pastor is pumalit babae. So, tinatanong niya kung against or pro tayo sa leadership ng woman. The honest answer is, kung leadership in the aspect that they could handle Bible study, they could sing choir, they could lead praise and worship, sa akin walang problema yun. But if we speak of leadership in point of view that she will become a pastor, that's a different story. Kuhan po or maging elder siya, wala po yun sa scripture. And Deborah, hindi niya to tinitake as an advantage sa kanya. Kasi isipin nila ng iba, hindi, kasi ginamit siya ni God. But look at verse 6. God sent her kay kanino? Kay Barak. So sino talaga ang gusto ni God na maging judge? Is it Deborah or Barak? Si Barak, di ba? The Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead them to Mount Tabor. I will lure. Tingnan yung mga word na ginagamit ni God. I will lure Sisera, the commander of Javen's army, with his chariot and his troops to the Kishon's river and gave him into your hand. Do you know what is lure? It's more of deceiving. Para kang sisiseduce niya. So makikita mo talaga that really, kaya matatawa ka kay God, Hindi lang si God na to, si God magagamit pa. Ginamit niya tong other nation para parusahan ng Israel. Pero at the end of it, gagamitin niya rin yung Israel para puksain yung nations na to. In favor of His people. At kailangan natin mamaya, alam ko may mga ethical problem na kailangan mamaya sagutin. Kasi may mga author ngayon na nag-aaway sila kahit pareho silang evangelical. Anong response
ni Barak. Verse 8. Anong response niya? Ano sinabi niya? Bakit ayaw niyang pumunta sa war na siya lang at kasama yung 10,000 men? Bakit kailangan niya si Deborah? Ayan na, sige, parang ano? Pampalakas loob. Pampalakas loob. Pampalakas loob lang ba? Pampanakit. Pang-akit ng tao para mas lalong dumaming sumama sa kanya? Bakit gusto niya makasama si Deborah? Kaya ang galing na pag-introduce ng author kay Deborah. Ano? Bakit gusto niya makasama? Panlait. Ha? Panlait na sa mga kalaban nila. Panlait? Pwede yun kasi babae, no? Sa war, hindi dinadala yung babae. But more than that, kasi sa history ng Israel, ngayon lang ito nagkaroon ng time na mayroon silang babae na dinala sa war. At knowing si Barak pa sa general. Hindi ito siya yung hindi masasabing foot soldiers na siya ordinary. Actually, the right term for this is anting-anting niya si Deborah. Nakukuha niyo? Lucky charm. Ah, diba? Sa ibang aspect yan. Pumuntahan natin yung kay Samson, gagamitin natin yung principle ng Bible. Kay Samson, yan yung nangyari sa kanya. The weakness of a man is a woman. Kasi napakalakas. Oh. Yan yung principle kay Samson. Pero kay Samson pa yun. Kay Deborah, is ginawa niyang anting-anting. Parang ganito yun eh. Gusto mo, lahat ng warrior, from old history to the present history, gusto nilang manalo. Am I right or wrong? At para manalo, kung anong gusto mo mangyari, magkaroon ka ng sense of security. Assurance na kung pupunta ka sa war, sure ka. And the greatest assurance ni Barak, at ito yung funniest thing, wala kay God. Nasa kanino? Kay Deborah. Isang nakalimutan ni Barak, ang tumawag sa kanya was God. Kaya tingnan nyo, both Israel and even yung mga judge na to, baluktot talaga mag-isip. Kasi sinabi nga ni God, kay Moses, kay Joshua, that when you go to the promised land, lahat ng kaaway nyo, matatalo nyo yan. Anong promise ni God? Kasi kasama nyo ko. I will be with you, kaya sabi niya lagi sa kanila, be strong and courageous. Pero this time, mas gusto pang paniwalaan ni Barak, si Deborah, more than sa Diyos niya. Kasi dapat ganito yung response. Anong tamang response dapat ni Barak? Dahil sinabi yan ni Lord, gagawin ko. Hindi ba dapat ganon? Sinabi pala yan ni Lord. Sige, kukunin ko yung 10,000 ko. Supposed to be, yun yung response niya. Pero yung response niya is funniest thing. He is like a pagan who said, I will go to war kung kasama ka. At kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Anong gusto niyo pang sabihin? I'm willing to disobey my God kung hindi ka sasama. Matino bang leader yun? Kaya maintindihan nyo ngayon, bakit sinabi ni Deborah sa kanya verse 9, very well, I will go with you, but because of the way you are going about this, the honor will not be yours. For the Lord will hand Sisera over to a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. So may prophecy. Sasama ako sa iyo. Pero may consequence ang gagawin kong pagsama sa iyo. Ang glory hindi mapupunta sa iyo. Mabigat ba yun kay Barak o hindi? Na hindi mapupunta sa kanya yung glory. Mabigat ba yun hindi? Lahat ng general, pride nila, mapanalo yung war. And all the more, pride ng isang general, kung siya makahuli sa king or sa mga right hand ng king. Mahalaga yun in matters of war sa kanilang time. At sabi ko nga, masyadong degrading ang ginawa ni God sa kanya as a consequence na hindi niya pagtiwala kay God. Kasi dapat mapupunta yung glory sa kanya, pero when I mean glory, hindi victory, hindi yung glory na patungkol kay God. Baka kailangan ma-clarify yun. Or yung other term sa NIV is honor. So mapupunta sa babae, pero sinong babae?
Ito yung tanong. Sinong babae yun? Sinong babae yan? So nag-aaway na, mas nagkagulo na, tumakbo na si Sisera. Tandaan nyo, malaking tao to. Look at verse 17. Saan siya napunta? Saan siya nakapunta? Si Sisera. Kay Jael. Okay? The wife of Heber the Kenite. Sino yung mga Kenites? Look at verse 11. Sino mga Kenites? Are they believers? Are they Israelites? Father-in-law. They are what? They are what? They are Kenites. Ang sabi dyan, ano sila ni Moses? Father-in-law. Mga in-laws actually ni Moses yung mga Kenites. So are they Israelites? No. Si Malaga ba yun? Then the answer is yes. Verse 18, Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my lord, come right now, don't be afraid." She entered the tent and she put a covering over him. So nag-harbor siya ng isang fugitive. Tama bang ginawa ni Jael? So kaninong side siya nag-work? Sa Israel o sa kalaban ng Israel? Sa kalaban ba? Kasi tingnan nyo, no? Pinapasok niya, talagang welcome niya, ang gamit ng term. Binigyan pa niya ng assurance, huwag kang matakot. So enter the tent, she put a covering over him. So tinakpan pa niya. Lagyan pa niya ng kumot, malamang. "I am thirsty," he said. Sabi ni Sisera. So verse 19, sabi ni Jael sa kanya, ni Sisera, "Please give me some drink." She opened a skin of milk, gave him a drink, and covered him up. So pinainom pa niya, pinalakas niya, binigyan pa niya ng strength. Look at verse 20. Standing in the doorway of the tent, he told her, "If someone comes by and asks you, 'Is anyone here?' say, 'No.'" But Jael, look at verse 21, Heber's wife, picked up a tent peg and hammer and went quietly to him while he lay fast asleep, exhausted. She drove the peg through his temple into the ground. He died. Ano ginawa ni Jael? Siyempre, pagod si Sisera, binigyan niya ng assurance, huwag kang matakot, you're safe here, parang ganun pa, no? Binigyan pa niya ng covering, nangingi ng water, or ng liquid, binigyan niya ng gatas, binigyan niya ulit ng drink. So, pinatulog, and then, kumuha siya ng tent peg. Pinalo niya sa temple. So, probably, nakahiga ang term nga niyan is nakahiga si Sisera towards the door of the tent. Nakaharap. So, pinalo niya dito sa tent. O sa temple pala, ng tent peg. Now, tama ba ang ginawa ni Jael? No, sabihin mo, Pastor, mahalaga ba yung tanong mo? The honest answer is yes. Because Judges chapter 5, si Deborah at si Barak, gumawa sila ng song. And these songs was offered to God because of His work through the life of Jael. So nag-celebrate ang Israel after nito, at ang sinabi doon, si Jael yung kanilang exalt na nagbigay sa kanila ng victory. So sino yung woman na sinasabi ni Deborah? Siya ba o si Jael? Si Jael. Now, tanong doon, tama ang ginawa ni Jael. Niloko niya si Sisera eh. Tama ba yun? Morally right ba yun? Diniceive niya yung kaaway para mapatay mo. Ano? Sige na sila. Okay, so, naalala mo nga, last preaching ko, sinabi ko sa inyo, in the context of war, deception is valid. Okay? Kailangan natin yun. Pangalawa, this context is in the context of what? Of family security or self-defense. Kung hindi pa papasukin ni Jael sa Sisera, mauubos ang family. Kailangan natin ilagay sa mga.
So, in this context, deception is talagang malaking part yun. Now, ang mali ni actually ang mangyayari pa nga, kung hindi niya pinatay si Sisera, may pananagutan siya sa Israel. Right or wrong? Bakit? Anong part ng law natin applied to? Harboring a fugitive or anong tawag doon? Yung isa pang term doon except harboring. Yung para yung ebidensya, tinago mo. Obstruction of justice. Thank you. Thank you for that word. So dalawa yung magiging case niya sa Israel. Obstruction of justice and harboring a fugitive. So parang walang choice si Jael. And she did this with faith in the Lord na papatain niya si Sisera. Now, valid ba yung ginawa niya? Kasi sabi, di ba magiging truthful tayo. Now, the word truth sa Hebrew, hindi lang siyang idea that truth to mean willing akong i-hold kung ano yung tama. But truth simply means is even doing beyond yung isang bagay para sa glory ni God. Maintindihan niyo lalo to kay Rahab. Anong ginawa ni Rahab sa Joshua? May dalawang spies, pinadala si God, di ba, si Caleb at si Joshua, and then hinabol sila, nagtago sila sa bahay ni Rahab. Correct. At pinatakas niya. Ang sabi sa book of Hebrews, she did it by faith. Correct? Bakit na-recommend yun? Nag-deceive din siya. Nagsinungaling din siya. All the more sa kanyang kapwa. Nagsinungaling siya sa kanyang kapwa. Na Canaanites. Pero, naging faithful siya kay God. Nakukuha nyo? Ito yung nangyari dito sa kay Jael. Parang inabandon na niya ang pagiging Canaanites niya at the expense of her faith dun sa God ng Israel. Na alam niya na yung God ng Israel, siya yung nag-work sa war na to. Kaya ang tawag sa ating time is Holy War. Nakukuha niyo po ba? So, at surface value, pag tinignan mo, huwag yung tingnan yung negative na ginawa niya. Hindi ko sinasabing gagawin niya to. Kaya minsan nga pinag-usapan namin itong mag-asawa na, what if mga hanapin si Pastor Jonat sa amin, di ba nagtago si Pastor Jonat sa amin, ituturo ba namin? Honest answer, kung alam namin mapapahamak si Pastor Jonat, hindi siya namin tinuturo. Pero kung alam naman namin, hinahanap siya dahil sa utang niya, di ba mayaran niya yun? Ay, nakukuha niyo po ba yung difference nun? So kung pupunta sa amin, nagtago si Pastor Jonat kasi may niloko siya, di ba? May scam siya na ginawa, ituturo siya namin. Pero kung alam namin na papatayin siya dahil sa faith niya, hindi siya namin ituturo. Nakakuha niyo po ba yung pagkakaiba nun? Kasi minsan kailangan i-clear yun sa mind kasi minsan tricky yung questions na yun. Ituturo mo ba yung pastor mo o hindi? So, in matters na alam mo namang walang ginawa yung taong to, di ba? At papatayin siya dahil sa kanyang faith. Mario mag-aano. Pag si Pastor Mario naghanap sa kanya, hindi ko siya ituturo. Anyway, so ito yung nangyari. So yung faithfulness is mahalagang part at sabi ko nga, para siyang rebuke sa Israel. Yung ginawa ni Jael was really a rebuke even sa Israel and kay Barak. Because this Canaanite woman, hindi siya Israel, pero faithful siya sa Diyos ng Israel. Nakukuha nyo? Di ba irony yun? Ano? Okay, sige. Teka ha. Pastor Pedro pa, hindi ko masyadong narinig. For God's sake daw ba okay lang? Yun yung last kong sasagutin. Kasi mahalaga na ano yun. Si John MacArthur, he believed that ang Old Testament is pwede pa rin nangyayari ngayon. Kaya he interpreted yung history ng Israel as talaga parang vindication of God's word. Si R.C. Sproul and some of the scholars na talagang mas dalubasa sa nag-aral sa Old Testament, which I cling on sa kanilang teaching, I believe na the book of Judges or the Holy War was happened once. At hindi ito dapat ginagawa ng Israel. Ng church, sorry. Particularly ng church. Kailangan natin makikita that at the end, at the New Testament, iba yung nangyari na sa people of God. They were persecuted, they were killed, pero di sila lumaban. Kasi nga ang Israel was just a shadow of the real substance na mangyayari. Ang bottom line, hindi sinulat yung Old Testament para gayahin natin kung anong mangyari sa Old Testament.
All the more, hindi para tingnan yung Israel ngayon as a nation na sila pa rin yung people of God. Kailangan na bago na yun. Kasi kailangan natin maintindihan sa development ng Scripture na sa book of Isaiah, sinabi niya, only the remnant will be saved from Israel, which is not all Israel are saved. And this remnant of Israel, dito manggagaling si Christ at dito manggagaling yung church, wherein dito tayo nanggaling. At nung lumabas yung church, ang puhunan ng church was blood to mean martyrdom. Hindi blood to mean war katulad ng Israel. So nakukuha niyo ba? So, wag nating i-apply yung Old Testament sa ating time na ay, ang Israel na yan, binibless yan kasi nakipag-away sila ngayon sa Syria. Now, kailangan nating intindihin ang Scripture from the 66 books. Hindi pwede from the 39 books. Pag binasa mo yung 39 books, para yung blessings ni God exclusively na iwan sa Israel. Kasi kung titingnan natin sa ganung point of view, tama si John MacArthur doon, na ang Holy War is nangyayari pa rin sa ating time ngayon. Because he's one of the evangelical na scholar na nag-advance at nagtuturo that God really working sa life ngayon ng Israel sa away nila sa Middle East. But some of the scholars believe, sabi ko nga sa inyo, as I cling on sa kanilang teaching at yun yung pinaniniwalaan ko, as I really agree, na wala na ang Israel ngayon as a nation. Kasi whether, kung totoo silang Israelites, they have to go to the church. And they have to believe on the Lord Jesus Christ. Which is, yun yung assurance mismo or guarantor na sila ay people of God. Pag binasa mong Old Testament, kaya nga ang gulo nila sa pagdating ni Christ. Kasi sabihin nila, anak kami ni Abraham. Covenant people kami kasi yung word na anak kami ni Abraham was really a sign para sa kanila. Iniisip nila, assurance nila yon. Ang dugo ni Abraham na nalaitay sa amin. Pero sabi sa kanila ni God, the born ni Christ, you are son of the devil. Hindi kayo anak ng Diyos. Because kung totoo kayong anak ng Diyos, maniniwala kayo sa akin. So kailangan makita natin yung distinguish nun. Pinag-aralan natin yung Old Testament para makita si God, hindi yung Israel. Makakuha niyo ba? Kasi ngayon, di ba nauso ngayon, let's pray for Israel para i-bless sila ni God. Let's pray for Israel. We will pray kung ano yung will ni God. Hindi natin i-pray yung Israel para i-bless tayo ni God. Nakakuha niyo po ba yung difference nun? Kasi kaya nga pag tinignan mong scripture, lalo na sa end times, lahat ng people of God papatayin. Yun yung 100% assurance. At hindi sila lumaban. Nabasa niyo ba sa Revelation na nag-march ang church against Antichrist? Ang alam ko, pinagpapatay nga sila eh. Tama, hindi. Kapag binasa mo 13, 14, 16, 17, 18, 19 ng Revelation, lahat sila pinatay. So, I don't think na ang Old Testament, pwede siya natin tingnan sa ganung point of view. Kaya nga, dapat i-clear sa ating mind, Old Testament are just a shadow of the things to come. Wala na siyang connection doon sa future. Ang Israel na pinag-usapan natin sa Old Testament, wala na siyang connection doon sa future unless this person will believe on the Lord Jesus Christ. Kaya nga naging clear si Paul doon, whether you are a Jew or a Gentiles, you are one people with God. So Romans, Galatians, Ephesians, clear talaga yun ni Paul. Now, anong lessons ang mali-learn natin dito? Una-una, wala tayong mali-learn dito patungkol kay Barak kasi makita nga natin yung failure niya as a man. Although isang tao nga sabi niya, isang commentator, sabi niya naduwag si Barak. He's a general, he's an Israelite general, pero naduwag siya. At tumingi siya ng tulong sa kay Deborah. But when I see this story, isang nakikita ko kay Barak, hindi siya naduwag lang. He lost his confidence kay God. And he put his confidence to a tangible person, which is what? Idolatry. Putting your faith to a person para maging magandang buhay mo is an idolatry. Alam natin yun. Kaya sabi ko sa inyo, yung Book of Judges, mapakikita nyo dito, ang dami nilang nilalabag sa 10 Commandments, kahit yung mga judge na ito. What can we learn from Deborah? Well, she was an honest person. Sinabi niya lahat. Although alam niya, masasaktan si Barak. And she was rejoicing, no? Hindi siya. Sabi ko nga, kung hindi pa kaya ito nangyaring event na to sa kay Jael, naisip kayo ni Deborah, baka ako yung girl na yun.
Pero kung titingnan nyo sa Bible nyo, ginamit ba yung word na the woman or a woman? Mahalaga yun, di ba? When we interpret scripture. Kasi pag sinabi mong a woman, pwedeng Israel siya, pwedeng hindi. Hindi siya definite, ano? And the most surprising things, hindi siya Israel, si Jael. From the Old Testament, makikita na natin si God nag-work na siya beyond sa boundary ng Israel na nation. We remember Rahab. This time, remember Jael. And later on, we remember Ruth. Hindi sila Israelites, but this woman, sabi ko kasi inyo, masyadong, babae na sila, dinidiscriminate na sa Israel yung babae. Babae na sila, pero sila pa yung ginamit ni God to be an extraordinary person sa life mismo ng Israel, na hindi nila makakalimutan sa story. The saddest things, pag tinuturo si Deborah at si Barak, nakakalimutan si Jael. As if yung judge talaga was si Barak at si Deborah, hindi po sila. At makikita natin yung chapter 5, para i-highlight yun ng author, pinakita niya na gumawa ng song si Barak at si Deborah. Rejoicing God, praising God, dahil sa ginawa niya through Jael. So God is working even sa Old Testament sa mga Gentiles po at hindi siya exclusively Israelites. By this we will learn that even in genealogy, makikita natin doon, hindi yun pure Jewish heritage, meron si Christ. May dugo siya ng Gentiles. Okay? Which is really what? A good reminder and hope for us na from the beginning, hindi tayo second class people. Nakukuha niyo yun? Kasi niisip natin, kasi nireject ng Israel si God, kaya kami pinili. Hindi ganun. Kailangan nating intindihin yung salvation. Sabi nga ni Paul, sabi ng New Testament writer, before the foundation of the world, pinili na tayo. So paano ka maging second class? So parang isang araw, nag-isip si God, lahat ng Israel, ito yung sisave ko, nilista niya. Tapos the next day, mag-isip siya, parang kulang yung Israel, hindi sila kasya dun sa malaki pang space sa heaven, gano'n. So mag-isip ulit siya, pipili siya ng Gentiles, gano'n. Gano'n bang ginawa ni God? Hindi po. We understand that God chose people because of His pleasure, hindi dahil sa obedience at hindi dahil sa faith nila. Anong tinuturo ng passage ito patungkol kay God? That God works beyond human standards. Ito yung gusto kong iwan sa inyong principle. When you study and you read the book of Judges, God works beyond human standards. Pag ang Israel nagbasa nito, hindi rin sila makarejoice. Alam niyo bakit? Hindi lang kakahiya yung mga tao, yung mga Israelites as a nations. Kakahiya pati yung judge nila. Ang term ko nga sa book of Judges, downgrade spiral sila. So pababa sila, hindi lang umiikot yung Israel, yung history ng Judges, but pababa siya. Palala ng palala. Palala. At makikita natin yun, na pag nag-start na tayo kay Gideon, kay Jephthah, even kay Samson. Maraming questions ang nagra-rise when you read the book of Judges. At nagra-rise siya, hindi dahil sa nagda-doubt tayo kay God, but rather meron tayong standard na gustong sundin. At parang yung standard na to, siya yung magbabox kay God. Instead na i-allow natin si God mag-work, minsan gusto natin siyang makontrol. Sabi ko nga sa inyo, ginamit si Jael, hindi siya Israelites. At hindi na siya ginamit, prinace pa siya mismo ng Israelites. Kasi minsan iniisip natin si God exclusive lang yung nag-work sa mga people of God. Pag binasa mo Old Testament, the honest answer is hindi. Nung inahabol si David ni King Saul, may isang part doon saan siya tumakbo. Sa Moab. Bakit siya tumakbo doon? Bakit hindi siya pinatay doon? Kasi lola niya si Ruth. Kung wala siyang Moabites na descendants, siya tatakbo. Kaya niya bang tumakbo? Kaya niya bang karoon ng refuge sa Gentile or sa pagan nation? The answer is no. Papatayin siya noon. So kung titingnan mo yung work ni God, ang life
life ni Ruth, hindi lang siya nag-save ng Israel on that time, kay Boaz, di ba? At sa kanyang mother-in-law, but even kay David. At na makikita natin yun. So yung word na providence, hindi siya exclusively ginagamit sa mga Christians lang. Pag pumapasok kayo sa office niyo, hindi nyo ba alam, even yung mga tao sa office niyo, ginagamit ni God yun? If we really believe na si God, walang accident pala, lahat yun, part ng package ng ating Christian life. So yung boss mo na masungit, yung boss mo na gitero, di ba? Part lahat yun. Yung mga tauhan mo na hindi sumusunod sa'yo, yung mga tauhan mo na sasagot-sagot sa'yo, lahat yun is part ng package. Yung sasakay ka sa bus na napakabagal, katulad kanina, di ba? Kung intindihan kung ano nangyari sa bus na yun, lagi ka na sinasabi, Lord, ikaw pa rin yung may control. At pag na-late man ako si Pastor Jonet mag-speak, alam ko handa siya. Pero pumunta pa rin ako doon. Lahat ng bagay nangyayari yun. At yun yung isang, sabi ko nga, at ito nga yung testimony namin mag-asawa, pero bibigyan kami ng anak o hindi. Hindi sa amin dapat mag-create ng pressure. Minsan sabihin kami, kasi baka kulang kayo sa prayer. What? Prayer. Hindi lang naman kami nagpipray. Marami nagpipray sa amin. Besides, kaya bang baguhin ng prayer yung plano ng Diyos? Diba? Come to think of it. Kaya ba nating pigilan yung Antichrist? Ay, ako ayaw kong pigilan yung Antichrist. Pag hindi dumating yung Antichrist, hindi ko maranasan yung New Jerusalem, di ba? Ay, nakukuha niya yung point. Akala natin minsan yung standard ng Diyos, limited siya masyado na sa Israel lang. At makikita natin that both in the Old Testament and the New Testament, God is working beyond dun sa standard ng tao. Hindi siya mailagay sa box. Sabi ko nga sa inyo, gugulantang kayo kay Samson. Disobedience sa parents. Diba? Napaka-immoral. Adulterous. Mapaglaro sa Samson. Kaya nga uso sa kanya yung mahilig gumawa ng mga trick. Diba? Lagi niyang niloloko yung mga Philistines. But later on, siya din. Yun, nasira siya. Masyadong mataas yung pride. At sa kanyang kalakasan, natalo siya ng isang babae. Second thing, God is faithful kahit gaano ka-unfaithful yung kanyang people. Ito yung gusto kong iwanan sa inyong truth. Because some people will think, tama ba yun, Pastor? You go to 2 Timothy, at even yung New Testament could testify to these things. 2 Timothy chapter 2, look at verse 13. Pakibasa po. That in a great house there are not only 2 Timothy po 2:13. Okay, if you're reading NIV, if we are faithless, He will remain faithful, for He cannot disown Himself. That's one of the truth na kailangan nating hawakan. That God is faithful, even faithless tayo. Minsan nga tuturo pa sa church, I believe, pinanggalingan nyo to. Dapat palakihin nyo yung faith nyo, dapat increase yung faith nyo, kasi pag na-increase yung faith nyo, makakuha nyo yung gusto nyo kay God. The scripture is telling us, kahit hindi ka nga faithful, kahit wala ka nang faith God is faithful sa kanyang sarili. And whatever yung kanyang promise, i-fulfill niya yun. Kaya ang kagandahan sa salvation natin, hindi siya nakadepende doon sa ginawa mo sa past, gagawin mo sa present, at gagawin mo sa future. Kasi lahat ng bagay na yun, nakadepende sa plano ni God. So kung mamamatay kami dahil sa persecuted kami, yun yung gusto ni God, so be it. Kung mamamatay kaming masaya, so be it. Kung mamamatay kaming naghihirap, so be it. Pero hindi namin kailangan kontrolin yung Diyos at i-manipulate kayo para lang magbigay, para kami gumanda yung aming buhay. This is a common problem, even sa Kalamba, which I realize, may mga group of pastors din pala na yun yung ginagawa nila. And they always talk and they have fellowship. Paano mapaganda, mapalaki ang kita, hindi allowance, hindi love gift.
yung kita sa church. So, hindi lang pala sa Pampanga ito may problema. Kalat-kalat. Nagulat ako sa Kalamba, ganun din. No. Kasi tinatanong nila ako bakit hindi daw ako sumasama sa mga pastors fellowship. Anong fellowship nga rin gano'n? The more naiyak ka lang kung pyramiding. Ginawa yung church sa pyramiding. God is faithful kahit gaano ka-faithless. At isa yun, kaya maganda pag-aralan si Samson, kasi lahat ng bagay sa life ni Samson, wala kang makikita. Isang bagay na naging faithful siya sa Diyos niya. But God was faithful sa Israel para i-save sila dun sa nag-oppress. Minsan masyado tayong mayabang, kaya ako biniblas kasi regular ako nag-attend sa church. Kasi faithful ako ano kakahiya? And sabi ko nga sa inyo, yung Bible study namin sa Makati, isa sa talaga sa application na hindi na nawawala sa amin lahat. Masyadong mayabang yung tao. Minsan pati yung faithfulness natin, pinagmamalaki natin yung kay God. At minsan, ginagawa natin ito pumalaki pati sa ibang tao. At nakalimutan natin kung bakit tayo faithful. Kasi may Diyos na faithful sa ating buhay. Hindi tayo naging faithful para maging faithful siya. Baliktad, kasi isipan natin, maging faithful ako kay God para maging faithful siya. Ang Old Testament, iba. Kahit hindi sila faithful si God. Kasi nga, hindi niya madisaul ang kanyang sarili. Nakukuha nyo. Hindi ko ito sinasabing wala na kayong ginagawa o wala na kayong gagawin katulad ng church namin sa Kalamba. Again, hindi na kami kailangan mag-evangelize, hindi na kami kailangan mag-ganito, blah, 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 blah. Hindi ganun yung sinasabi ko sa inyo. Ang point na raise ko sa inyo, sana, pasalamatan mo si God na faithful ka kasi faithful siya. Hindi ka magpapasalamat kay God na faithful ako, Lord, kaya hindi ako katulad nun. Di ba kalala niyo yung pagdating kay Christ? Binago niya yun. May dalawang tao, pumunta sa temple, sabi niya, Lord, mabuti na lang hindi ako katulad niya. Ng tax collector na yan. Ano yung sinabi ng tax collector, nag-pray siya? Lord, mabuti hindi ako katulad ng Pharisee na yan. Ganun ba sinabi niya? Hindi. Salamat, Lord, sa habag. Kabagan mo ang isang makasalanang katulad ko. Sinong bless sa kanila? Itong napaka-religious at daming nagagawa o itong taong nagsabi lang siya, Lord, magkaroon ka ng habag sa taong katulad ko. Yun yung idea ng humility. The idea of humility is not being so transparent sa mga activities. Kasi ito ngayon nangyayari sa church. Pag lagi kang transparent sa activities, iniisip mo agad na i-bless ka ni Lord. Kasi faithful ka. Hindi po yun. Ang idea ng humility. Ang idea of humility is understanding that everything comes from God. Kung ano ka, at anong meron ka, at anong darating pa sa buhay mo, dahil yun sa faithfulness ni God sa akin at sa ating lahat. Kung anong nangyayari sa church nyo ngayon, si God pa rin yan. Kung hindi kayo nakakabili ng lote, si God pa rin yan. Hindi siya nagiging unfaithful sa inyo. At kailanman, hindi naging bumaba yung faithfulness niya sa inyo. Siguro kung mapapatayan ng faithfulness sa actions ng tao, talo tayo ng ibang group. No. May prayer meeting sila, may overnight prayer meeting sila, may lahat silang ministry, may Sunday school, ilan worship service nila every Sunday. Di ba? Kaya ba natin silang talunin? Pagdating sa tithes, kumpara natin tithes nila sa tithes. Kung isipin nyo, wala tayo sa kanila. The good thing is, hindi nakadepende sa faithfulness ng tao, yung faithfulness ni God. Ang faithfulness niya nakadepende sa kanyang sarili. Kaya niya hindi maidinaw ang kanyang bagay. The last thing na gusto kong iwan sa inyo, God's love is not only unconditional, it is also unchangeable and involuntary. Alam niyo yung involuntary? Itong naka-striking na part, sabi ko, bakit late ko na ito na-discover? Kasi lagi natin sinasabi, ang love ni God is unconditional. Do you know what is involuntary? Pastor Janet, may pumilit ba sa'yo mahalin si God? May nag-force ba sa'yo? Meron bang outside pressure? Siya. Pin-pressure ka niya. Ikaw, Pearl. May nag-pressure ba sa'yo? Ay, wag yun si Alvin yung mahalin mo kasi yung may nag-pressure ba? Sa lahat mo dito may asawa, may nag-pressure ba sa inyo? May nag-pressure sa Pinikot ka ba?
Ang word na involuntary, walang may nagtulak sa'yo. Kusa siya. Sabi ko nga, yun yung beauty ng, na, kung iisipin mo pala, in the infinite time of God, before siya maglikha, walang nagtulak sa kanya, nagdikta sa kanya, kahit anghel, para sabihin, iligtas mo yan. Ito wag mong iligtas. Yan, iligtas mo yan kasi mabait yan. Ito, iligtas mo yan kasi faithful yan. Ay, wag mong iligtas yan kasi unfaithful yan. Hindi ganun yung pagpili ng Diyos. Ang kagandahan pa nga kahit alam ng Diyos na tayong lahat ay magkakasala, anong sabi doon sa Ephesians? He chose us with pleasure. Alam niyo yung word na pleasure? Kalugod-lugod. Source of joy. Paano nagkaroon ng source of joy yung Diyos sa isang church na makasalanan? Paano magkaroon ng source of joy yung Diyos na banal sa Israel na napaka-disobedient, napaka-unfaithful? Yun yung idea niya ng love. Kaya kanyang mahalin na masaya siya kahit hindi ka nabubuhay o hindi tayo nabubuhay ayon sa gusto niya. Yun yung idea ng involuntary kasi walang nag-influence sa kanya. At minsan hindi natin yun naintindihan lalo kasi hindi natin tinitingnan yung Bible from that point of view. Parang tinitingnan natin kasi masyado tayong mayabang no? Kaya ako sinave ni God kasi nag-accept ako sa Kanya. Nag-pray ako. Nag-confess ako. Kaya sinave niya ako. Kaya ako tanggap kay God kasi mas faithful ako more than sa kanila. Ganun ba yung standard ng Diyos? Kaya ang ganda, kaya maraming nasisiraan ng bait sa doctrine of election. Pero maraming bagay ang hindi nila naintindihan. At isang bagay doon is yung love ng Diyos. Walang may nagdikta sa Kanya. Pusang loob niya yun. At hindi niya lang pusang loob. Walang makapagbabago sa Kanya yun. Kaya very strong si Paul pagdating sa Romans 8, nothing can separate us from the love of God. Minsan may isipan pa ang church, pag Christian ka na, pag nagkasala ka na, hindi ka na anak ng Diyos. So, in a certain sense, nagbabago talaga pagmamahal ng Diyos. Conditional yun. Tama hindi. Diba nag-iisip kayo hindi? Tama hindi. So, pag may malaking nagawa yung tao, o yung Christian, hindi na siya Christian. I-test nyo ngayon sa judges. Are they still people of God? Yes. 20 years? Gano'n na tayo ngayon katagal na Christian? Baka ang iba sa atin, hindi pa mabot ng 20 years sa Christian life natin. 20 years na pagkakasalan ng Israel. They're still people of God. Niligtas pa rin sila. So hindi oto-oto yung Diyos. Mapagmahal yung Diyos. Ang nakukuha niyo. Sa point of view ng tao, oto-oto siya. Pero pag dinignan mo yung Bible, hindi siya oto-oto. Ganon kalalim ang pagmamahal niya sa people na pinili niya. Walang makapagbabago. Tayong lahat manalangin. Lord, salamat. Napaka-extraordinary mo, Panginoon. Sana wag naming ilagay ka sa box sa aming buhay. At kung pag-aaralan namin ang Scripture, titingnan namin as ang purong Scripture. Nang Scripture hindi nagtuturo, Lord. Alam namin galit ka sa kasalanan dahil mahal mo nga kami, Panginoon. Kaya nga po dinidisiplina mo kami. Kaya nga po merong consequence yung sin. Pero salamat ng pag-ibig mo hindi nagbabago, Panginoon. Salamat ng katapatan mo hindi nakadepende sa amin. Salamat, Panginoon, na napaka-sovereign mo, Panginoon. Hindi lang ikaw may hawak ng aming buhay, but lahat na nangyayari sa aming paligid, ito, Panginoon, ay bahagi ng inyong pagiging sovereign, Panginoon. We pray, Lord, na sa araw-araw na kami ay namumuhay kami sa inyong biyaya. Nabubuhay kami sa inyong kadakilaan, nabubuhay kami sa inyong katapatan, at nabubuhay kami sa inyong pag-ibig. And we pray rin, Lord God, na lahat ng aming natutunan ay kusa rin nalabas sa aming buhay para mahalin ang bawat isa. Para mahalin kahit yung mga taong hindi karapat-dapat mahalin. At kahit mahalin yung mga taong hindi man sa Lord na sa loob ng iglesia po. Lord, hindi kami Diyos na nakakalam kung sino yung ligtas o sino yung hindi. At hindi rin namin kayang
malaman kung yung tao na aming kapitbahay, aming office mates, ay kaya namin sabihin na ito'y ligtas at hindi maliligtas. Kaya nga Lord, turuan mo kaming mamuhay ayon sa inyong kalooban. Turuan niyo kaming mamuhay na si Kristo at ang kanyang pag-ibig ang siya nakikita sa amin. Turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan. At sa panahon, Lord, na lumilihis kami ng landas, tulungan niyo po kami na ibalik ng dahil sa inyong pag-ibig at habag sa amin. Tulungan mo, Lord, patuloy ang iglesyang itong palaguin, hindi lang sa kanilang pagsamba sa inyo, kundi sa kanilang pagkakilala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pastor na pinadala niyo kay Pastor Joel, na siyang patuloy na nagtuturo ng katotohanan sa inyo, Panginoon. Turuan niyo po kaming mamuhay ng may kagalakan at ng may kabanalan. Ito lahat, Lord, yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.